Hello mga idol, good morning. So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng fog lamp sa aking Mitsubishi Mirage 2013 model na GLX. So originally, wala pa to siya fog lamp kasi low end lang to siya na sasakyan. So ito nabili ko sa Lazada, set na. Nakuha ko yung 88 na promo sale. Ito dapat guys, kung ganito yung forma ng Mirage nyo, dapat may bracket siya ganun. Nagkamali ako una yung nag-order, bumbilya lang ako nag-order, so kailangan pa pala siya may bracket. So shoutout pala sa seller na Plumbline Solution sa Lazada. So meron tayo switch, screw, cable tie, wiring harness, at ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol, bracket. Kasi kung ganitong design yung bumper nyo, walang bracket pa yan. Unlike yung sa 2015 to 2020, kahit ito lang bilhin yung lamp, plug and play na lang siya. So, ito na. So H11 ang libre na bumbilya dito, pero ang maganda dito mga idol, it's H16 kasi hindi masisilawan yung kasalubong mo. So install na natin. So unang tanggalin natin mga idol yung bumper muna. So pagtanggal ng bumper nitong sasakyan, may 4 na bolt dito, 2, 3, 4, tsaka dito, yan, pati dito. Sa akin kasi natanggal na. Then sa ilalim may mga tawag nito, clip lock. Yan dito naman, tanggalin nyo yan. Tsaka dito, yan, at yun din sa kabila. So ito na mga idol, natanggal ko na. So dito din pakabitan natin yung fog lamp. So ito yung ibig sabihin natin idol na iba yung bracket ng 2013 versus 2015 to 2020. So kailangan talaga natin may bracket dito. So puputulin lang natin itong cover niya para masalpak natin yung fog lamp. So ayun na idol, binaba ko na yung bumper at tinanggal ko na din yung cover. So ganito na yung position ng na-assemble na yung bracket. Ito. So itong bracket mga idol, may indikasyon yan, right? Pero hindi yan ibig sabihin mga idol kung nasa right side yung lamp, right din siya. Depende yan saan yung position ng itong bracket niya. Ito same lang dito. Since ito nasa position siya is to the left, so gagamit tayo ng left. Then dito, ito right ang ginamit ko kasi doon man siya sa left side. So ito naman is left kasi since left man din yun doon. So dito is right din dito. Tapos mga idol, unfortunately, tignan natin na, wait lang. Unfortunately idol, itong adjuster level niya para hindi masilawan yung kasalubong, hindi siya tugma dito sa kanyang butas sa original bumper. Kasi kung ilalagay natin yung bumper niya, yung lamp, position yan, ganito yan mga idol, oh.
Tingnan mo yung adjuster niya, ang layo. Kaunti lang, pero depende sa inyo. Gusto niyo yung putasan yan, idol, go para ma-adjust. Pero sa akin case, ayaw ko na. So sa experience ko sa pag-install, ang ginawa ko, idol, nag-install na kasi ako ganito sa mga kaibigan ko. So ginawa ko, idol, naging trial and error ako sa level ng lamp. Basta ganitong design ng fog lamp for Mirage ang bibili nyo or dumating sa inyo, dapat bababa yung lamp nito is around to, bumaba siya, oh. Kung itong line of view natin, ito, oh, bumaba siya mga 2 to 4 degrees yan ang pagbaba niya. So kung i-measure natin by ruler, sorry lang, ito isang kamay lang, measure natin yung by ruler, mga idol, almost di pa umabot to. So 24, almost 24 cm. So ito yung experience ko, idol, na parang satisfied na ako na hindi masilaw yung sasalubong sa inyo. Kasi please remember, idol, nga gagamitin natin yung lamp dito is H11. So mas mahaba kasi yun siya kumpara sa H16. Kasi kung mahaba kasi yan, papasok taga yung lamp, yung concentric ng lamp mas malaki, parang pa ganyan siya, oh. Pero kung H16 parang maliit siya, pa ganyan siya, oh. So ito lang recommend ko, pero of course depende sa inyo, mga idol, kung paano yung adjust, depende sa preferences nyo. So ito, mga idol, na-install ko na. So gamitin nyo yung mga libre screw. Itong kagandahan ng brand ng Pentair, Pentair ang pronounce, kasi may mga libreng indicated screw talaga sa kanila. So ito, idol, malayo pala. Malayo. I'm not sure sa ibang brand, lalo na yung DLAA, baka match yata sila. So unfortunately sa brand ng Pentair hindi siya match, malayo. Same lang din sa kabila. Ito konti na lang, oh. Konti na lang talaga. So ang ginawa ng mga idol, no, ito actually pwede man tumadjust. Ito parte kinakat to, maurong, basta maurong to siya, maposition siya pa ganyan. Ito pinapalaki yung butas, pwede. Ito malayo, konti na lang, oh. So pagdating sa wire, originally, idol, sa Mirage GLX may ready na yung wire harness. Ito ready na yan, kaso pagdating dito may kulang. Kung mapapansin nyo dito, party for itong portion na itong relay ng fog lamp. Ito fortunately may fuse na siya, no? So kinabitan ko siya ng ganito, yun. Kasi i-transfer ka dito sa kabila, ha. Yun ang, idol, oh. Gagawa tayo ng pang testing. So indication dito is, tingnan natin, ha, pailawin natin. Indication kasi ito, idol, ito R4, meaning ibig sabihin relay 4. Yung katabi niya, di ako sure ano yan. So yun, so location niya, idol, ito. So positive naman, idol, oh. May supply line, ito yung papunta dun sa lamp. Ito naman dalawa is trigger galing sa switch sa loob. So papakita natin na gagawa ko ng jumper wire. Ito, gumawa ko jumper, idol, oh. Tignan nyo, iilaw yan, oh. Iilaw yan, oh. Pansin nyo yan, umilaw siya. Yan. So paano natin mapagana talaga dito? May two ways lang. First, mag-upgrade kayo ng switch. Itong switch na may fog lamp indicator dito, yung switch dito. Yung wiring harness kasi niya is ready. So mag-upgrade kayo. Second, kung automotive electrician or automotive expert kayo, mga idol,
hanap tayo dito saan dito hindi nagsusupply itong dalawang linya na to, itong dalawang terminal na which is galing sa switch. Tetesting ko lang ngayon kung saan dito ang hindi nag-trigger. Anong line, positive or negative. Anong trigger pala dito or klase na terminal para magpa-trigger sa relay. So iti-testing natin. Dito muna tayo sa isang side. Ito kasi idol, ito yung load. Ito yung load, either sa dalawa, itong supply, ito load, or vice versa. So ito naman, ito yung nagtitrigger sa pag-on sa ganito relay. So una, test muna natin ito, assuming na positive to. Positive yan. Then, malapit lang yung battery. Sinet ko lang yung multi-tester ko sa 10 para makita talaga. Under talaga yung analog. So tignan natin ha. So positive to. Assuming na positive in idol, hindi ko din alam. So negative to, try natin. Uy, yun, idol. Ibig sabihin, positive, constant positive yan. Naka-off yung switch, naka-off yung engine. Lahat yan off yung ignition switch. So tignan natin sa side. So alam na natin na positive side to. Tignan natin dito kung may negative. Yan. Doon tayo sa positive sa battery. Tignan natin. So wala. So ibig sabihin mga idol, ang type ng trigger nito ng switch is negative. Negative to. Other thing para matesting to natin to na negative. Kukuha lang ako ng relay. Ito yung galing sa blower. Malambot na kasi ito, matigas. Iipit lang natin isang side. May supply. Nito. Then check natin kung magti-trigger. Kung mag-on yun mga idol, isang indikasyon yan na negative trigger yan. Yun. Pansin nyo? Tingnan natin ha. Umilaw. So ganito tayo. Para makita nyo. Umilaw sa lalim, di ba? Ibig sabihin, positive trigger yun. Relay. So tingnan natin, verify din natin sa cluster kung may on ba. So wala. So ibig sabihin idol, kailangan talaga galing dito. Supply dito, mag-negative on siya, papunta doon, or sa e-tax niya, minsan kasi sa mga idol sa e-tax niya na mag-on, either positive kasi positive yung trigger. Pagdating naman sa e-tax, papunta dito is nagiging negative. So at least confirm natin idol na yung wire, yung original wire niya from factory is pwede magamit. So yun. So for the sake of everybody, majority pala sa lahat, gagamitin na lang natin yun. Ito, yun kasama sa kit. Sa kit. Pero kung gusto nyo dito, gusto nyo parang mukhang original naman, nasa inyo na yan, paano yung discarte yung pag-trigger ng negative. So ako lang, mag-trigger ng negative, either nagamit ako nitong switch 5 pins. Depende sa inyo kung gusto din kayo gumamit ng ibang switch for negative trigger lang sa loob. Nasa inyo na yan. No, nasa inyo na yan. So at least ito, para sa akin lang idol, ito yung pinakamadali. Ito yung pinakamadali kumpara ito kasi mag-cable tie ka pa. Pero kung didikit ka na naman, go lang tayo, go lang. Pakita ko sa inyo. So ito yung wiring harness niya idol na tinanggal ko sa plastic. Itong socket na may papunta dun sa lamp, H11 na lamp. Then ito naman, i-connection na lang din sa baba. Ito 4 pins relay, may relay na din. Tara, start natin. So ito yung first wiring harness na mga idol. So dito party sa driver side itong tatlo. Fog lamp, ground, tsaka itong positive supply. Then dito ko dinaan
ito yung sa horn ko. Ako dito sa pito. So dito ko lang dinaan. May konting cable tie pa pala gawin. Ayusin ko lang to. Gamitin nyo yung libreng cable tie. Dito ko dinaan. Dito ko. Bitay ito isang fog. So ito idol, nalabas ko na. So itong isang wire, ito nakakasama dito sa harness, isang ground. Ito naman yung positive supply. Tapos dito ko nilagay kasi may binutasan naman ako dati dito na para sa alarm. So sinabay ko na din dito yun wire para medyo malinis at safe. Kasi puro mga positive trigger kasi ito dito. Tapos pagdating naman sa loob, pasensya magulong yung wire kasi di ko pa yun na-arrange. Dito tayo ilagay yun. Ilagay natin yun relay. Tapos may ground pa yun isa idol kasama sa harness. Huwag niyong kalimutan ilagay. Later ko lang na-realize mga idol. Later ko na na-realize na mas complicated pala to. Magkakabit tayo ng bagong harness kaysa dun sa factory yan. Na relay lang. At negative trigger lang sana. Pero akin lang kasi para magamit natin tong harness niya at mapakita natin sa mga viewers na pwede to siya. Ayan. Double check kung may fit yung ground. Okay na. Ito yung constant na supply ng battery. Hanapin natin dito. Ito yung galing sa park light. Kung i-on yung park light, mag-on to siya para for switch. Ito yung sa switch. May nanap ako supply idol na constant battery, constant positive. No? Ito yung galing pinutol ko itong clip niya. Dalawang terminal to, bakante to dito. Di ko alam anong kwanto dito idol. Kung nakita sa anong ito indicator. Ito parte sa my left side is positive. So ikakabit ko lang. Sana hindi mahulog. So na-confirm ko din sa tester ko na positive yan siya. Tapos idol, itong pinutol ko na neto niya pinutol ko na lang. Eh nahanap ko yung trigger. I-on natin to park light. At dito siya parte sa fuse box na location dito. So itong wire na ito violet. So dito natin itatap. Ito idol, testing natin. Kung i-on natin for fog lamp, yun. Ilaw yan. Off. On, off. Pag on, naka-on na yung fog lamp. Off. On. So ayusin na natin to mga idol. So for final na mga idol, switch. Where is that? May counting tayo problema lang. Walang kailangan kasi natin to bawasan ito parte kasi hindi natin ma-on off yung switch. So sa case ko, okay lang sa akin na naka-on na lang to parati. Then kasi naiipit kasi siya dito eh. So yung surface area nito mas maliit kumpara itong surface area nito. Ito parte
So kailangan natin bawasan kaunti dito sa side. Yung kakabit na natin for the final touch. Yun. So position siya na ganito. Naka-on na siya, idol. Ayan, kabit na natin. Yun. So i-on natin yan. Naka-on na siya. So yun mga idol. So gawin nyo na lang dito, i-final nyo na lang. Lagyan yung mga cable tie para maayos. Then final check. Ayun, umilaw na. Ganda. So may fog lamp na ako. So yun idol, kung nagustuhan nyo yung video, pakibigay ng thumbs up. And huwag kalimutan i-subscribe yung channel ko idol para for more videos, tutorial in future. Thank you for watching. Ingat kayo sa daan. God bless po.